Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Jan Agner at welcome po sa aking Day 74 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At ngayong araw po ay ang pagpatuloy natin ng series about the Forgotten God at ang topic po natin ngayong araw, October 9, 2024 ay The Spirit Sanctifies the Believer. And ang scripture po natin ngayong araw ay 2 Thessalonians 2 verse 3. Stand firm, but we ought always to give thanks to God for your brothers believed by the Lord, because God chose you as the first fruits to be saved through sanctification by the Spirit and beliefs in the truth. And sa Tagalog naman po, hinirang para sa kaligtasan. Ngunit kami ay dapat laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyong mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sapagkat hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagbabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. And ang teaching natin ngayon ay teaching number 1, the Spirit sanctifies us into Christ-likeness. Sabi po dito na ang ating mga santong espiritu ay nililinis tayo, pinapaayos tayo, pinapaganda tayo para maging katulad tayo ng ating Panginoong Diyos. Christ-likeness. Dahil ang Diyos Ama, ang gusto niya po na maging katulad tayo ng kanyang anak na si Jesucristo, dahil ang ating Panginoong Diyos lang po talaga ang perfect. And teaching number 2, the Spirit change us from glory to glory. Sabi naman po dito na ang ating Santong Espiritu ay binabago tayo sa araw-araw para tayo ay maging banal sa pinakabanal. Binabago po tayo nito. Ito yung ating pag-uugali, inaayos po nito yung ating pag-uugali at pinagbabago po tayo sa mga ginagawa natin dati na hindi maganda, at ayun po ang task ng ating Santong Espiritu sa bawat buhay natin. And teaching number 3, the Spirit transforms us through the Word. Sabi naman po dito ng ating mga Santong Espiritu ay tina-transform or binabago tayo sa pamamagitan ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. At kaya po, pag tayo po ay nagbabasa ng Bible, ay hindi lang po dapat natin itong pinabasa, kundi pinapasok po natin sa utak at puso natin para po sa ating pagbabago or transformation guided by the Holy Spirit. And application number 1, read the Bible prayerfully. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin, na basahin po natin ang Bible, at pag binabasa po natin ang Bible ay dapat po na hindi lang po binabasa natin to, kundi prayerfully para pong sinasabi natin na ang ating Panginoon Diyos na dito niya po tayo makakausap sa pagbabasa natin ng Bible everyday, pati na rin po ang ating pagde-devotion. And application number 2, apply the principles of the Bible. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na yung mga binababasa natin sa Bible na mga principles ay i-apply po natin ito sa utak at puso natin at sa buhay na meron tayo at sa araw-araw ng mga ginagawa natin. And application number 3, be better every day. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na tayo po ay maging better sa araw-araw. Para po, sabi nga po, dapat na hinibilang natin yung oras o araw natin na meron tayo dito sa mundo ito. Kaya po, mas maganda po na maging mabuti tayo at maging maayos na tao tayo sa araw-araw. And discussion, what areas of life do we need to change or improve right now? Para po sa akin, ang natutunan ko po sa devotion na ito, na dapat po mabago ko po sa buhay ko o ma-improve ko po ang pagbabasa ko ng Bible, dahil alam ko po na sa sarili ko na hindi po ako ganun kabasa sa Bible at hindi ko po iyon nababasa everyday, at pero alam ko po na sarili ko na mahal ko at pinupuri at pinapagsalamatan ko ang ating Panginoong Diyos, bagamat gusto kong mabago o ma-improve po na maging o matuto po akong magbasa ng Bible araw-araw, at makakatulong po ito sa akin at makakabuti po ito sa sarili ko at sa mga gagawin ko po at mga desisyon. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.